Broadcasting Company. Alamin at gamitin ang inyong mga benepisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Programa diin hatod kaninyo ang kasayuran bahin sa inyong mga katungod o responsibilidad isip miyembro. Alaga ka sa PhilHealth. Tulumanon nga maghatag og katin-awan sa inyong mga pangutana bahin sa patakaran, programa o serbisyo sa PhilHealth. Alaga ka sa PhilHealth. Miyerkules alas 10 hangtod sa alas 10:30 sa buntag sa radyo natin FM. Hello, good morning mga higala. Kini si Jericho. Adlong Lunes, petsa 9 sa bulan sa Oktubre 2023. Siyempre kung adlong Lunes, serbisyong PhilHealth. Dinhi lamang sa 103.9 Radyo Natin FM Naval. Kumusta ka mo og kami nang hinaot nga naa kamo sa mga maayong kayuntang og diin katatapos pa lamang pagsaulog nato sa kapistahan sa lungsod sa Naval. Og atong makauban karon ang PhilHealth Account Management Officer sa PhilHealth Naval si Ma'am Michelle Sylvia. Ma'am, good morning. Sir Jericho, o good morning sa atong mga listeners sa serbisyong PhilHealth. So ang atong feature karon mahitungod sa National Mental Health Work Week ug sa World Mental Health Day karong October 10. So alang sa atong mga suking tigpaminaw nga adanay mga pangutana mahimong ipadala kini sa 053 500 8003. Og mas maayong mobisita sa PhilHealth website nga www.philhealth.gov.ph og sa ilang Facebook page nga PhilHealth Eastern Visayas og sa email nga phillinknaval@gmail.com. Og mas maayo nga mobisita sa ilang buhatan sa PhilHealth Naval Local Health Insurance Office nga anaanay mutang sa Bernardes II, Antipolo, Naval, Biliran. So, Ma'am Michelle, atong hisayran nga ang second week of October is the celebration of the National Mental Health Week and World Mental Health Day ang October 10. So, tungod sa Presidential Proclamation number 452, the second week of October of every year is declared as the National Mental Health Week. So, the theme is anchored on the World Health Organization theme nga make mental health and well-being for all a global priority. So, Ma'am Michelle, unsa ang objective sa pag-celebrate sa National Mental Health Week? So sa mga challenges na aton atubang tungod sa health and financial issues, kanina tema encourages us to pay closer attention to our mental health. So tungod sa World Mental Health Day 2023, oportunidad ni sa mga tao o sa komunidad na magkahiusa behind the theme. So mental health is a universal human right. So to improve knowledge, raise awareness, and drive actions that promote and protect everyone's mental health as a universal human right. So mental health is a basic human right sa tanang tao. So kitang tanan, bisag kinsa, bisag asa, na a right to have highest attainable standard of mental health. So this includes the right to be protected from mental health risk, the right to available, accessible, acceptable, and good quality care, and the right to liberty, independence, and inclusion in the community. So everyone has the right to be part of the community. So the overall objective of the World Mental Health Day is to raise awareness of mental health issues around the world and to mobilize efforts in support of mental health. So the World Mental Health Day provides an opportunity for all stakeholders working on mental health issues to talk about their work and what more needs to be done to make mental health care a reality for people worldwide. So based on studies, may 6 million Filipinos na may depression or anxiety. Tungod ani, ang PhilHealth gisugo na magkaada og outpatient benefit package para sa mental health para masiguro na may benepisyo nga nakaandam para sa atong mga kababayan nang inahanglan og suporta. So ito
nakaschedule ini na may patupad karong tuiga. So kasalukuyang nagsasagawa ang Benefit Development Team ng PhilHealth ng pag-aaral para sa costing analysis, budget and actuarial, impact and sustainability of package, provider payment design at iba pa nga kinahanglan nga ikonsidera bago mag-implement og benepisyo tungod sa mental health. So, unsaan mga available benefit packages sa PhilHealth nga related sa mental health? So, sa karon may benepisyo ang PhilHealth para sa inpatient o admission para sa acute management og dementia bipolar disorder, schizophrenia at anxiety disorder na may kantidad na 7,800 per episode. So, ang takna nato karon alas 11:06 sa buntag. Mubalik gyapon ang programang PhilHealth dinhi lamang sa Radyo Natin FM 103.9. UHC na. Nakapag 4M ka na ba? Sa UHC, ang lahat ng Filipino ay otomatikong miyembro na ng PhilHealth. Kaya dapat nakapag 4M ka na. Magparehistro, magbayad ng kontribusyon, mag-update ng record, mag-claim ng benepisyo. Maaaring magparehistro online. Una, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Ipadala ang PMRF sa Action Center at philhealth.gov.ph kalakip ang scanned copy o litrato ng valid identification card at iba pang supporting documents. Gamitin ang subject na ito sa email. Register space name space city/province/region. Matatanggap ang iyong PhilHealth identification number o PIN sa email address na isinulat sa PMRF. Maaari ring isumite ang mga ito sa pinakamalapit na local health insurance office o PhilHealth Express sa iyong lugar. Magdala lamang ng isang valid ID at dokumentong magpapatunay ng relasyon sa idedeklarang dependents. Magbayad ng kontribusyon. Ang mga direct contributors tulad ng mga employed, migrant workers, self-earning individuals at professional practitioners ay maaaring magbayad ng PhilHealth Premium sa pinakamalapit na PhilHealth accredited collecting agents tulad ng mga bangko, Bayad Center, SM Mart Inc. at iba pa. Ang mga self-paying members naman ay maaaring magbayad online gamit ang GCash, debit o credit card. Kailangan lamang mag-register sa member portal na makikita sa PhilHealth website. Kailangan ding updated ang monthly income dahil dito nakabase kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Siguraduhing updated ang iyong kontribusyon upang maiwasan ang mapatawan ng interes. Para naman sa mga indirect contributors tulad ng indigent members, senior citizens, at person with disabilities, ang national government ang magbabayad ng iyong PhilHealth contributions. Mag-update ng member data record. Kung mayroong kailangang itama, baguhin sa impormasyon o may idaragdag na dependent, punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF. Huwag kalimutang lagyan ng check ang updating o amendment na nasa bandang kanang itaas ng PMRF. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office o i-email ang PDF o JPEG copy ng PMRF, kalakip ng scanned copy o litrato ng anumang valid ID at mga supporting documents sa Action Center at philhealth.gov.ph. Sa pag-update ng income via email, sundan lamang ang ganitong format para sa subject. PHICMEM Income Update space name space province/region. Mag-claim ng benepisyo. Para sa mga confinement dito sa bansa, ipakita lamang ang iyong member data record o MDR kasama ng iyong valid ID sa billing section o PhilHealth section ng pagamutan.
Ayon sa UHC Law, lahat ng Filipino ay ginagarantiya ang agarang makakapag-avail ng benepisyong PhilHealth. Kung mayroon namang PhilHealth portal ang ospital, maaaring ipacheck ang iyong record sa pamamagitan nito. Para naman sa confinement sa ibang bansa, isumite ang mga sumusunod sa alinmang PhilHealth office sa Pilipinas sa loob ng 180 days pagkalabas ng ospital. Ang bawat miyembro ay may benepisyong inpatient, outpatient, Z-benefits at ang mas pinalawak na primary care benefits na tinatawag na konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sa kumpletong impormasyon ukol sa inyong mga benepisyo, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Kung may nais iparating tungkol sa anumang paglabag sa polisiya ng PhilHealth, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa pinakamalapit na PhilHealth office. Alright, may balik ang programang PhilHealth din sa radyo natin FM 103.9. So, anya nata karon sa ikaduhang hugna sa atong topic, Ma'am Michelle, nga mo ang Elderly Filipino Week. No, kay by the virtue of Proclamation 470 issued in 1994, the first week of October of every year is declared as Linggo ng Katandaang Filipino kun Elderly Filipino Week to highlight the significant role of the elderly sector in nation building and in promoting their rights and welfare. Kaya yan na nga si Mana, aton i-discuss ang mga benepisyong PhilHealth parahan na aton mga lola at lolo. So, ma'am, paano ba magkaada og PhilHealth coverage an aton mga senior citizens? So, maaram ba ka mo na ang tanan ng mga senior citizens kay automatic na magiging miyembro ha PhilHealth. So, based inihan Republic Act 10645 or Act of Providing for the Mandatory PhilHealth Coverage for all senior citizens. So, ang national government ang mabayad han premium contribution han mga senior citizens na interesado or na magparehistro ha PhilHealth. So, ang pondo tikang ha proceeds han Sentax Law or RA 10351. So, unsa man ang buhaton sa mga senior citizens para makaregister sa PhilHealth po? So, kailangan nila magparehistro ha PhilHealth. So, hinon mga kwalipikado ang mga senior citizens na waray source of income. So, diri sakop han anuman nga membership category han PhilHealth like diri hira employed, retired pero waray umabot hin 120 months na contribution or 10 years na contribution. So, ang irahimuon, ipasa lang nira mga document ha PhilHealth Office or Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA. So, kailangan lahira mag-fill out han PMRF and then photocopy han era OSCA ID or Senior Citizens ID or bisan ano nga valid ID na may the date of birth. So, kailangan government-issued ID. Okay, so ano ang mga benepisyo sa PhilHealth na ma-availhan mga senior citizens? So, maka-avail hira ang mga senior citizens ang mga benefits like inpatient benefits. So, inihiya ang mga medical or surgical cases na kailangan hin at least 24 hours of admission or confinement. Ikaduha, ang outpatient benefit. Ang mga outpatient services like cataract surgery, hemodialysis, outpatient blood transfusion, nga mga minor surgical procedures na di rin na kailangan i-confine. Ang ikatulo, ang consulta benefit package nga may ada consultation, health screening and assessment, and selected diagnostic services and ngan mga medisina. So, ang ikaapat, ang Z-benefit package. So, ang mga inihiyan, mga catastrophic cases or mga delikado na mga sakit na ma-availhan mga PhilHealth contracted hospitals. So, ang ikanlima, ang sustainable development goals related cases like TB treatment, animal bite treatment package, ngan OPB malaria package. So, qualified gihapon na naton mga senior citizens sa no balance billing. So, ONBB policy, wherein magamit ang mga benepisyohan PhilHealth ha, mga pampubliko na mga hospital
or health facilities. So, kailangan hira confined ha basic or ward accommodation. So, dapat waray nababayaran ang pasyente. Pero kung na mga private na facility, mga mag-avail hira ang PhilHealth benefit, may dapahira mga out-of-pocket na expense na babayaran ang pasyente. So, ma'am, ano po ang mga benefit na availhan mga senior citizens kung hira ma-hospital? So, ang iba pa na pwede nila ma-avail, aside han PhilHealth benefit, may daghihapon hira ang deduction han ira hospital bill nga 20%. So, based inihan, PhilHealth Circular 2012 series 056. So, tanan na healthcare providers or health facilities, i-apply ang mandatory senior citizen discount from the actual hospital charges and professional fees. So, healthcare providers or health facilities shall first deduct the 12% VAT exemption from the total hospital charges, then deduct 20% senior citizens discount from the difference. So, then deduct the PhilHealth benefit including the professional fees from the remaining amount. So, the balance or net of VAT exemption, senior citizen discount, and PhilHealth benefit shall be the co-payment should there be any of the senior citizen. So, iiban ang 12% na VAT, then ang 20% na senior citizens discount, and the PhilHealth benefit. So, kung may dapasubra, asya na ito hiyaan out of pocket. Pero kung government hospital or government facility, i-apply ang no balance billing. So, iniya nga mga benefit packages ma-avail ha mga PhilHealth accredited facilities like hospitals and ambulatory surgical clinics, primary care facilities like infirmaries and dispensaries or mga rural health units, birthing homes or lying-in clinics. So, para makita ang iba pa ng mga accredited facilities, pwede gyapon mabisita ha website para ma-check kung hinon mga accredited na facility. Okay, so paano po ma'am ang mga retirees? Makaabil ba gihapiran PhilHealth? So, PhilHealth may daghihapon gintatawag na mga lifetime members. Hino ang mga qualified na mga lifetime members. So, inhira ang mga 60 years old or kung uniform personnel 56 years old and above na mga retirees sa GSIS, SSS, or kung sa uniform personnel may danira iba nga insurance. So, kinahanglan nakaabot hirahin 120 months na contribution. So, kung wala hira kaabot hin 120 months na contribution or equivalent to 10 years, diri pa hira pwede mag-apply as lifetime member. So, ngan ko na-rehistro na as lifetime member, diri na kailangan magbayad hin contribution not unless magkamayada hirahin regular source of income or mag-transfer hin membership from lifetime to self-paying member or employed. So, adun mga lifetime member, once magtrabaho hira o may danira iba na source of income, so, an ira membership category is still employed or self-paying. So, reminder lang po sa aton mga retirees na kailangan i-update niyo ang iyo PhilHealth record bangin nakabutang pa as employed. So, kailangan mag-submit ang retirement voucher from GSIS or SSS or sa mga uniform personnel, kailangan ang special order. And then, photocopy ang birth certificate o duha ka valid ID para ma-update ang record to lifetime member. So, kinsaan mga qualified dependents sa mga senior citizens o lifetime members? So, ang mga qualified na dependents and lifetime member, ang asawa, so dapat legally married, pero kailangan po dirihiya PhilHealth member para ma-add as dependent. Anak na 20 years old and below na waray trabaho, waray asawa or anak. So, anak na 21 years old below pero may above nga may daniya congenital disease, and then foster child kung for example may daniya gin ada iya nga hiyanan guardian pero kailangan gihapon hin foster child certificate. Okay, thank you Ma'am Michelle. Takna,
Alas 11:20 na sa buntag, mubalik gihapon ang programang PhilHealth din lamang sa radyo natin FM 103.9. Nais magdagdag ng dependents? Baguhin ang civil status o kaya may babaguhing datos sa iyong pangalan at address? Mag-update na ng iyong PhilHealth record. Siguraduhin laging updated ang iyong PhilHealth record para walang hassle sa oras ng paggamit ng benepisyo. Libre at madali lang gawin ito. Sundin lamang ang mga sumusunod. Punan ang PhilHealth Member Registration Form o PMRF na maaaring i-download mula sa www.philhealth.gov.ph. Siguraduhin na kumpleto ang mga detalye na kinakailangang mapunan at huwag kalimutan ang lagda. Lagyan ng check ang updating/amendment na nasa bandang kanan taas ng PMRF. Maglakip ng malinaw na kopya ng isang valid government-issued ID o kopya ng birth certificate. Maglakip din ng kinakailangang supporting document tulad ng mga sumusunod. Narito ang iba pang mga dokumentong kailangang isumite ayon sa idedeklarang dependent. Isumite sa pinakamalapit na PhilHealth office para makuha ang iyong updated member data record. Suriing mabuti ang MDR upang masiguro na tama ang mga datos bago umalis. Kung inactive ang member, maaaring magpadeklara bilang dependent sa asawa. Magpasa lamang ng deactivation letter kalakip ang PMRF na pinunan ng asawang magdedeklara kasama ng marriage certificate at dalhin sa pinakamalapit na PhilHealth office. Maaari ring mag-update ng record online. Kailangan lamang punan ng PMRF, ilakip ang mga scan copy ng mga kinakailangang dokumento at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. Register space name space city/province/region. Para sa mga self-paying members, kinakailangan na updated ang iyong monthly income dahil ito ang magiging batayan kung magkano ang premium contribution na dapat bayaran kada buwan. Magsumite lamang ng PMRF kung saan nakadeklara ang monthly income at updated contact information, kasama ang mga supporting documents at ipadala sa email address ng PhilHealth na actioncenter@philhealth.gov.ph. Sundin lamang ang ganitong format para sa subject. PHICMEM Income Update space name space province/region. Tandaan, ipa-update na ang iyong record para mas maayos at mas mabilis sa paggamit ng iyong benepisyong PhilHealth. Alright, so nibalik ang programang PhilHealth dinhi sa radyo natin FM 103.9 Naval Biliran. So muanhin na kita karon sa mga updates and reminders no nga ihatag kanato ni PhilHealth Account Management Officer sa PhilHealth Naval nga si Ma'am Michelle C. Sylvia. Go ahead, ma'am. Dates sa pagkakaroon may na mga online na systems and PhilHealth. So as of October 3, online na po or ma-access na ang PhilHealth website. Ito hiya ang official na website ng PhilHealth. So makikita ang lahat ang tanan nga information about National Health Insurance Program, mga benepisyohan members, mga online services ngan iba pa. Ani kaduha ang member portal. So online membership account han mga miyembro. Gamit ini makikita ang mga miyembro ang ira membership information like an name, address, and contribution history ngan iba pa. So magagamit na inihiya ang member portal para pag-download han mga
or han member data record or MDR, and ngan para gihapon magpa-register han ira preferred na konsulta provider. So ani katulo, ma-access na gihapon ang electronic claims or e-claims. So inhiyaan gamit han aton mga health facilities para pag-submit han ira mga claims online. So as of October 3 gihapon, ma-access na ang healthcare institution portal or HCI portal. So makikita ini kung ang mga miyembro or ang iya mga dependent makagamit han benepisyohan PhilHealth. So ani duha gihapon as of October 3, 9 p.m. accessible na gihapon ang electronic premium remittance system or EPRS. So inhiya an online application para han mga employers pag-remit or pag-report han mga contribution han ira mga employees. So accessible na gihapon ang electronic PhilHealth Acknowledgement Receipt or EPAR. So gamit inihiyahan mga PhilHealth accredited collecting agents para makahatag hin resibo han mga nagbabayad. So as of October 5 naman, accessible na ang My PhilHealth portal. So access inihiyahan mga local government units para ma-access ang mga registered na PhilHealth members. Another is the Healthcare Professional or HC Proof portal para inihiyahan electronic submission and processing han mga accreditation application han mga healthcare professionals or mga doctors. Another is the Electronic Collection Reporting System or ECRS. So ginagamit iya han mga accredited collecting agents para han ira pag-report han ira contribution or reporting. And then all case rate search system. So dinhi makikita kung peraan ma-avail na benefits sa usa ka pasyente like medical or surgical cases. So another reminder, since this will be our last episode han aton serbisyong PhilHealth yan nga tuig. So waray po loan and PhilHealth. Please be careful han mga website nga nagyayakan or nagpapautang ang PhilHealth. So ang PhilHealth is a health insurance owned by the government nga naghatag hin benepisyo kung may da na hospital or kung mag-avail kitahan mga outpatient procedures and primary care benefit. So that includes the PhilHealth Consulta Package ha mga avail naton ha mga rural health units ngan other accredited healthcare facilities. So dire gihapon ma-withdraw an aton mga or ma-refund an aton mga PhilHealth contribution. So parahan mga sigurado or tamang information, pwede kita mag-check han PhilHealth website na www.philhealth.gov.ph. Para naman han printing han MDR ngan PhilHealth ID, ayaw kita pakig-transact with online fixers. So diri po hira authorize han PhilHealth na maghatag hin assistance para han printing han PhilHealth ID ngan MDR nga may dabayad. So ig-report ha PhilHealth an nag-ask or naghatag hin online assistance para han MDR ngan PhilHealth ID printing. So ayaw ighatag an iyo mga personal na mga information ha iba. So protect your personal information. So diri po kailangan an online fixer sa PhilHealth since libre ang paghatag hin PhilHealth ID ngan MDR nationwide. So abri an opisina han PhilHealth para han mga PhilHealth members ngan para gihapon han diri pa PhilHealth members. So ang pag-release ng ID, kailangan ang member mismo ang mag-request ang printing ng PhilHealth ID. So kung diriya mismo ang makakuha, kailangan hin authorization from the member. So once nawara ang gin-issue na PhilHealth ID, kailangan mag-secure hin affidavit of loss. So parahan mga diri makakadtuha opisina ng PhilHealth, so pwede hira mag-email ha actioncenter@philhealth.gov.ph or phillinknaval@gmail.com para han mga taga dinhi ha province of Biliran, from LGU Kalubian, Leyte, Kapuokan, Carigara, and Barogo.
Another is the PhilHealth ACR app. So para masabtan kung pira ang benefit package sa PhilHealth for medical and surgical cases, pwede ma-download ang PhilHealth ACR app sa aton mga cellphones. So through this application, makikita ang mga benefit packages or case rate sa kada medical or surgical procedure. So just type PhilHealth ACR ha Google Play or Play Store han mga Android na cellphones. Or just search case rate sa App Store for iOS phone users. Para naman ha aton mga employers, pwede hira ha mga bago na businesses or companies or negosyo, pwede sila mag-register sa ilang business sa PhilHealth gamit ang Philippine Business Hub. So, together with other agencies like SEC, SSS, ang Pag-ibig, so pwede mag-register ang mga single proprietorship, partnership, or corporation. So, kailangan lang nila mag-create og account sa business.gov.ph. So, after nila maka-register sa Philippine Business Hub, pwede na sila mobisita sa PhilHealth office para makabayad sa ila contribution gamit ang EPRS. Another is ang mga deadline of payment sa employers kung 0 to 4, ang due date nila is 11 to 15th day of the month following the applicable period. Kung 5 to 9 naman ang ending sa ilang pen, every 16th to 20th day of the month following the applicable period. Para naman ha aton mga individually paying members, pwede hira makabayad monthly, quarterly, semi-annually, or annually. So, kung monthly, pay until the last working day of the month being paid for. So, kung for example, October, until the end of October or October 31 ang due date. Quarterly, pay until the last working day of the month being paid for. So, kung October to December, until December 31 ang due date. So, kung semi-annually, pay until the last working day of the first quarter of the semester. So, kung for example, January to June, so dapat by end of March or March 31 ang ilang due date. So, kung annually or every year ang pagbayad, pay until the last working day of the first quarter of the year. So, kung for example, January to December, ang due date is March 31. So, another is the use of the PhilHealth member portal. So, para ma-access ang PhilHealth record through online, so, kailangan mag-register and every member ha PhilHealth member portal. Labi na yan nga diri pa accessible ang mga system or internal na system ang PhilHealth para mag-register or mag-generate ng member data record. So, importante na aton mga members sa PhilHealth mag-register ha PhilHealth member portal. So, paano mag-enroll sa PhilHealth member portal or mag-register? Kinahanglan la mo bisita ha website na www.philhealth.gov.ph. So, click online services. Click member portal. So, kailangan i-fill out an member portal account creation page. So, once activated or mag-create ng account, ma-send ha email para i-activate ang link. So, kung maka-register na, pwede nila mag-login ha PhilHealth member portal. So, ma-access na nila ang MDR o maka-view han member contribution or makabayad online ang mga self-paying members. So, pwede gihapon ang aton mga members na mag-like and follow ha FB page han PhilHealth Eastern Visayas for other updates and announcements sa PhilHealth. So, busa ang mga pahinumdom, akong giawhag ang tanan nga mga naminaw sa kung aduna sila mga pangutana sa pagpadala lamang sa 053-500-8003 o sa pagbisita sa PhilHealth website nga www.philhealth.gov.ph o sa Facebook page sa PhilHealth nga PhilHealth Eastern Visayas o sa ilang email address nga phillinknabal@gmail.com. Takna, alas 11:35 sa buntag na, mubalik gihapon ang programang PhilHealth dinhi sa 103.9 Radyo Natin FM Naval.
Ano ang PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o PhilHealth Konsulta Package? Sa pagtupad ng hangarin ng Universal Healthcare o UHC na mabigyan ang lahat ng sapat, di kalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan, inilulunsad ng PhilHealth ang pinalawak na primary care benefit para sa lahat ng Pilipino, ang PhilHealth Konsultasyong Sulit at Tama o PhilHealth Konsulta Package. Layunin ng PhilHealth Konsulta na makatulong upang mapangalagaan ang kalusugan ng lahat ng Pilipino, makaiwas sa pagkakaroon ng malubhang karamdaman, makaiwas sa komplikasyon sa pamamagitan ng maagap na pagtukoy sa sakit at paunang lunas, at makapagbigay ng piling gamot na abot kaya. Sa PhilHealth Konsulta, ang bawat Pilipino ay nakarehistro sa kanyang konsulta provider na kanyang napili kung saan siya'y makaka-avail ng konsultasyon, health versus screening and assessment, mga piling laboratory at diagnostic test, piling gamot at medisina. Para itong may sakatuparan, kailangan magkaroon ng PhilHealth Accredited Consulta Facilities at doktor na siyang magbibigay ng mga serbisyong ito. Maaaring mag-apply ng accreditation ang mga health facilities, pati mga outpatient medical clinics, pampubliko man o pribado bilang konsulta provider. Kailangan lang makapasa sa minimum requirements na itinalaga ng PhilHealth tulad ng kakayanang makapagbigay ng serbisyong medikal gaya ng konsultasyon, health screening, laboratory at diagnostic test at mga piling gamot. Makapasa sa technical standard na itinakda ng PhilHealth gaya ng pagkakaroon ng malinis at maliwalas na pasilidad, sapat na kagamitan, laboratorio at iba pa. May PhilHealth Certified EMR na compliant sa konsulta specifications, makapagbasa ng documentary requirements at makapagbayad ng accreditation fee sa pinakamalapit na PhilHealth office. Narito ang listahan ng serbisyo at benepisyong nararapat ibigay ng isang konsulta provider. Para makapag-avail naman ng mga benepisyong ito ang isang membro, kailangan niya magparehistro sa napiling konsulta provider sa pamamagitan ng self-registration o pag-login sa member portal sa PhilHealth website o assisted registration kung saan maaaring mag-assist sa kanyang pagpaparehistro ang kanyang employer, social worker, LGU, OSCA, PhilHealth Cares, PhilHealth Office o ang PhilHealth Corporate Action Center. Sa oras ng availment, kailangan lang ng membro na makakuha ng Authorization Transaction Code o ATC mula sa aliman sa mga sinusunod. Member portal sa PhilHealth website, PhilHealth Office, PhilHealth Cares o sa hotline ng PhilHealth Corporate Action Center. Ibibigay lamang ang ATC na ito sa konsulta provider at maaari nang magpakonsulta. Kung ang membro ay walang kakayahan makakuha ng ATC, maaari namang dumiretso sa isang konsulta provider at magpakuha na lang ng litrato sa napiling konsulta provider at maaari nang magpakonsulta. Sa taong 2021, isasagawa ang pilot implementation ng PhilHealth Konsulta sa mga piling site sa buong bansa sa loob ng 6 na buwan. At ang programa ay patuloy na palalawakin pa upang makamit na ng lahat ng Pilipino. Sa pandemyang ating nararanasan dahil sa COVID-19, napagtanto natin kung gaano kahalaga ang pag-iwas sa sakit at ang pagpapanatili ng malusog na pangangatawan. Ang pagkakaroon ng primary care benefit ang pinakawais na solusyon sa pinakamababang halaga para mapanatiling malusog ang ating pamilya. Tayo ay magtulungan at magdamayan para sa kalusugan ng lahat. Suportahan natin ang PhilHealth Konsulta. Para sa karagdagang impormasyon,
Okay, nibalik ang programang PhilHealth din sa radyo natin na FM 103.9. So, aduna na kita yung mga nakuhang mga questions sa Facebook. So, ang unang pangutana din ma'am is may service desk ba kamuha Sabado? So, waray po office and PhilHealth basta Sabado. So, from Monday to Friday la po ang opisinahan PhilHealth from 8 a.m. to 5 p.m. Okay. So, sa ikaduhang pangutana, Ma'am Michelle, nag-resign ako August 2023. Pero waray po, nag-reflect akong record and hulog akong employer. Tikang na-hire ako until August 2023. So, kailangan po niya i-follow up iya employer. Kaya nga waray nag-reflect ang iya contribution. Possible nga nagdidak pero waray hiya na appealhan remittance report. Okay, so alang sa ikatulong pangutana, akon lola bedridden. So pwede ako magparehistro iya PhilHealth. So pwede po hiyaan mag-submit PhilHealth registration form or PMRF iya lola. So, kailangan signature niya lola PMRF and then photocopy senior citizen ID ngan authorization letter tikang haya lola. So, sa ikaupat nga pangutana ma'am, so paano pagkuha balik akon PhilHealth number? So, bisita lang po PhilHealth office para ma-check ngan mahatag ang PhilHealth number. Pero hapag kaya na, or pwede gyapon niya mag-email phillink@gmail.com. Pero hapag kaya na, offline pa po ang aton mga internal systems like an membership, ngan updating mga PhilHealth record. So, sa ikalimang nga pangutana din ma'am, sayop ang birth year, add to akon record. Paano pag-correct? So, kailangan lang niya mag-fill out gihapon PMRF and then photocopy iya birth certificate para ma-correct ang iya record. So, dagang salamat sa mga nangutana. I hope nga natubag ra kini sa inyong mga gipangutana dinhi. So, takna alas 11:43 na sa buntag. Mobalik gyapon ang programang PhilHealth dinhi sa radyo natin FM Naval. The path to better health is here and now. The signing of Universal Healthcare, or UHC law, fulfills the right of every Filipino to quality and affordable healthcare without causing him or her financial woes. This sets the stage for PhilHealth's newest benefit package, the Konsultasyong Sulit at Tama, or the PhilHealth Consulta Package, an expansion of its existing primary care benefit for all Filipinos. How does it work? Every Filipino shall register to a PhilHealth Consulta provider of his or her choice, where he or she can avail of consultations, health risk screening and assessment, and certain laboratory tests and drugs and medicines as prescribed by his or her primary care physician. To make this work, we need as many PhilHealth Consulta providers as we can. This way, we can build healthier communities, stop the spread of diseases, and help every Filipino live life to the fullest. How can you be one? You can be a Consulta provider if you are a public or private healthcare facility that is qualified and willing to provide the services required. Private outpatient clinics may also apply as providers. As a Consulta health facility, what services should you be able to provide? Preventive or screening services, and health education. Services for the required laboratory and diagnostic services. And dispensing the required medicines. Now, why be a Consulta provider? Help make this country healthier for us and our families by caring for the health of people in your communities, preventing the occurrence of getting serious diseases, lowering people's health risks and medical costs of lifestyle-related diseases through early detection and management. All these while gaining the following benefits: increased market, lower cost of medicines. We can help you get affordable medicines. Earn a positive margin for taking care of enrollees. Help to augment hospitals' OPD resources. Moreover, the Consulta provider will also be paid per capita per year. See?
It's a win-win. So how do you become a Consulta provider? Take these 4 easy steps. Step 1. Conduct self-assessment to determine compliance to the set of standards for the package. Step 2. Submit the following documentary requirements to the nearest PhilHealth office. Step 3. Pay the accreditation fee. Step 4. Receive the certificate of accreditation from PhilHealth once the application is approved. In addition, those who wish to be accredited Consulta primary care physicians must submit the following requirements: completely filled out provider data record, performance commitment for healthcare professionals, photocopy of updated PRC ID card, proof of assignment in the primary care facility, Certificate of Good Standing, or CGS, from the Philippine Medical Association. At the end of the day, a safe and healthy community benefits each one of us. Be a PhilHealth Consulta provider now, and let us work together to pave the way for better health. Okay, nibalik ang programang PhilHealth dinhi sa radyo natin na FM 103.9. Og so karon na mao na kini ang katapusang episode sa serbisyong PhilHealth dinhi sa 103.9 radyo natin na FM Naval. So kami mapasalamaton sa tanang mga naminaw og nitan-aw sa FB Live. So kami nang hinaot nga damo kamo og nakuha og namauhan gikan kanamo. Kini si Jericho. Daghang salamat, ma'am. So, daghang salamat sa atong mga listeners na nagpaminaw or nagsunod sa programang Serbisyong PhilHealth. So, I hope nga daghan mong nakuha na information sa PhilHealth tungod paano magpamiyembro, paano mag-availhan mga benefit, paano mag-updatehan record, ngan paano magbayad ng PhilHealth contribution. So, until our next episode para sa sunod tuig na programa sa Serbisyong PhilHealth. So, daghang salamat Sir Jericho sa pag-anchor ani nga programa, kan Sir Mike, kan Ma'am Joanne o kang Sir Sajid. Thank you very much. Okay, daghang salamat sa tanan. Konsultasyong sulit at tama, mas pinalawak na primary care benefit sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Pwede online magparehistro o sa PhilHealth ika'y magtungo. Sundin ang tamang proseso, tiyak ang siguradong benepisyo. Sa konsulta, serbisyong pangkalusugay abot na, gaya ng check-up, laboratory, gamot at marami pang iba. Para sakit ay maiwasan, PhilHealth Consulta ang kailangan. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta